Naisip mo na ba kung makikilala pa rin natin ang isa't isa sa langit? Isa itong tanong na madalas kong marinig, lalo na mula sa mga taong nawalan ng mahal sa buhay. Kadalasan, hindi nila ito agad na itatanong. Naghihintay muna sila ng tamang pagkakataon. Madalas silang tahimik na nakaupo, nakayuko, tinitingnan ng kanilang mga kamay, parang naghahanap ng lakas ng loob para magsalita. Tapos, marahan at may pag-aalinlangan, nagtatanong sila, "Pastor, makikilala pa rin ba natin ang isa't isa sa langit?" Ganap kong nauunawaan kung bakit nila ito tinatanong. Hindi lang ito usisero o simpleng tanong. Mas malalim ito nang gagaling sa pag-ibig. Isang pag-ibig na patuloy na nananatili kahit matapos ang pamamaalam. Kahit wala na ang taong iyon, buhay pa rin ang pagmamahal. Naririnig pa rin nito ang kanilang tawa, naaalala ang tinig nilang kayang magpakalma ng lahat o kung paano sila palaging nakaupo sa lumang upuang malapit sa bintana. Ang tanong na ito ay hindi galing sa isip, galing ito sa puso, mula sa isang bahagi ng ating sarili na kumakapit pa rin sa pag-asa na ang kagandahan ng nakaraan ay hindi tuluyang nawala. May mga taong nagtatanong nito matapos ilibing ang kanilang ina habang tahimik na nakatayo sa ilalim ng hangin sa sementeryo, iniisip, makikilala pa rin ba niya ako? May iba naman na bulong ito sa sarili sa gabi habang nakatitig sa isang lumang larawan at marahang nagtatanong, makikita ko pa kaya siya kung makarating ako sa langit? Hindi ito mga magagaan o basta-basta lang na tanong. Nanggagaling ito sa pinakamalalim na bahagi ng ating pagkatao, mula sa matinding pag-asang ang kamatayan ay hindi ang wakas, na baka lang. Ang pamamaalam na ito ay hindi panghabang buhay, na sa pamamagitan ng pananampalataya, ang pag-ibig na ibinahagi natin dito ay mananatili roon, buo at walang pagbabago. Ang nakaaliw, hindi tinatanggihan ng Biblia ang pag-asang ito. Hindi ito binabalewala ng Diyos o sinasabihang huwag nating maramdaman. Sa halip, sa pamamagitan ng banal na kasulatan, binibigyan niya tayo ng sulyap, maliliit pero makahulugang paalala na nagbibigay lakas ng loob. Hindi para pigilan tayong magtanong, kundi para palakasin ang ating paniniwala. Ibinibigay sa atin ng Diyos ang mga katotohanang buo at totoo. Hindi mga kwentong pambata, kundi pag-asa na matatag at totoo. Hindi rin ito mahiwaga o kalabuan, kundi katiyakang nagpapakalma at nakakapagpatatag. Ngayon, gusto kong pag-usapan natin ang mga sulyap na ito, hindi batay sa haka-haka o damdamin, kundi batay mismo sa Biblia. Mula sa Kanya na humarap sa kamatayan at bumalik upang ipaliwanag kung ano ang tunay na kahulugan nito. Siya na lubos na nakauunawa sa buhay na walang hanggan dahil siya mismo ang buhay na walang hanggan. Kaya kung minsan mo nang naitanong sa sarili mo, makikilala pa rin ba natin ang isa't isa sa langit? Inaanyayahan kitang makinig. Huminga ng malalim, buksan ang puso at pag-usapan natin ang isa sa pinakamahalagang tanong na itinatago ng iyong kaluluwa. Bahagi 1. Ang langit ay kung saan mananatili ang ating tunay na pagkakakilanlan, hindi isang lugar ng limot. Subukang isalarawan ito, isipin mong natapos mo na ang isang mahabang buhay na tapat na sumunod kay Kristo. Ipipikit mo ang iyong mata sa huling pagkakataon at pagdilat mo, mas buhay ka pa kaysa dati. Buong-buo kang nakatayo, napapaligiran ng liwanag ng presensya ng Diyos. Wala kang sakit sa katawan, wala kang takot sa dibdib, puro kapayapaan lang. Pero habang tumitingin ka sa paligid, may tanong na unti-unting sumusulpot sa puso mo. Makikilala pa kaya ako ng mga narito? Maraming mananampalataya ang tahimik na bit-bit ang tanong na ito. Naniniwala sila sa langit, umaasa sila sa mga pangako ng Diyos, pero iniisip pa rin nila, ano na ang mangyayari sa dati kong pagkatao? Mabubura ba ang aking mukha, alaala at mga ugnayan? Mananatili ba akong ako o magbabago ako ng husto na parang hindi ko na makilala ang sarili ko? Narito ang nakaaaliw,
na katotohanan at baka magulat ka. Ipinapakita ng Biblia ng paulit-ulit na nagpapatuloy ang ating pagkakakilanlan. Ang langit ay hindi lugar kung saan tayo binubura. Ito ang lugar kung saan tayo ginagawang ganap. Tingnan natin ang ilang halimbawa. Sa Mateo 17, sa panahon ng pagbabagong anyo ni Jesus, isang kamangha-manghang pangyayari ang naganap. Nagpakita sina Moises at Elias, dalawang lalaking matagal nang pumanaw. Pero hindi sila basta anino lang o espiritu. Kitang-kita sila ng mga alagad, kilala at tinawag pa sa pangalan. Nanatili ang kanilang pagkakakilanlan. Hindi sila nawala sa isang mahiwagang puwersa o naging walang pangalan. Nanatili silang sila kahit nasa kaluwalhatian. At isipin mo, paano nga ba nakilala ng mga alagad kung sino sila? Nabuhay sila daan-daang taon bago pa ang mga alagad. Wala namang litrato noon, pero nanatili at naipahayag ang kanilang pagkatao. Isang sulyap ito kung ano ang langit. Sa presensya ng Diyos, hindi nawawala ang iyong pangalan. Buo kang kilala. Nagbigay pa ng isa pang halimbawa si Jesus sa Lucas 13. Inilarawan niya ang mga taong makakakita kina Abraham, Isaac, Jacob at lahat ng mga propeta sa kaharian ng Diyos. Muli, mga tiyak na pangalan, malinaw na pagkilala. Hindi ito basta-bastang mga kaluluwang nakalutang sa hangin. Totoong mga tao sila, nananatiling sila pa rin. Kilala, minahal, at naaalala. Makikita rin natin ito sa Aklat ng Pahayag. Sa Kabanata 6, binanggit ang mga kaluluwang pinatay dahil sa kanilang pananampalataya. Sumigaw sila sa Diyos. Nagsalita sila ng malinaw. Naalala nila ang nangyari sa kanila at humingi ng hustisya. Hindi iyon limot. Iyon ay alaala, kamalayan at pagkakakilanlan. At ang pinakakamangha-mangha, hindi lang buhay na walang hanggan ang ipinangako ni Jesus. Sinabi niya na ang ating mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Mahalaga ang pangalan. Mahalaga ang iyong pangalan. Hindi ito magiging numero lang. Hindi ito mabubura o mawawala sa kawalang hanggan. Kilala ka ng Diyos ngayon at lagi kanyang makikilala. Hindi ibig sabihin nito na bitbitin natin ang lahat ng pasanin ng mundong ito. Ang sakit na naidulot natin, ang mga bigat na pinasan natin, hindi na iyon sasama. Pero kung sino tayo sa paningin ng Diyos, yung pinagaling, buo at tinubos sa pamamagitan ni Kristo, iyon ang mananatili magpakailanman. Kaya hindi binubura ng langit ang iyong pagkatao, ginagawa ka nitong ganap. At para sa maraming tao, napakalaking ginhawa niyan. Dahil kung nananatili kang ikaw sa langit, malamang ganun din ang mga mahal mong nauna na. Ang asawang nauna ng pumanaw, ang anak na nawala ng masyadong maaga, ang kaibigang matalik sa pananampalataya, ang lola mong palaging ipinagdarasal ka ng palihim. Kung totoong dala natin ang ating pagkatao sa kawalang hanggan, binubuksan nito ang pintuan sa isang bagay na napakaganda at makapangyarihan, ang pag-asang makilala at makilala muli kahit pagkatapos ng kamatayan. Ngayon, linawin natin, hindi natin sinasabing ang langit ay parang pag-uulit ng buhay dito sa lupa. Hindi ito tungkol sa pagbabalik sa dating gawi o trabaho. Ang langit ay higit pa roon. Isa itong lugar kung saan ang lahat ay ginagawang bago. Maluwalhati, ganap at malaya mula sa kasalanan, lungkot at pagdaan ng panahon. Pero hindi rin ibig sabihin na hindi na tayo makikilala. Hindi tinatanggal ng langit ang iyong kwento, tinatapos at pinupuno nito ito. Sabi ng Biblia, kapag nakita natin si Jesus, magiging katulad niya tayo dahil makikita natin siya sa kanyang tunay na anyo. Ibig sabihin, mababago tayo, pero hindi mabubura. Ire-restore tayo, hindi papalitan. Kaya oo, sa langit makikilala mo ang sarili mo, buo at malinaw. Hindi na may dalang guilt o pagyayabang o pagkukumpara, kundi may malalim na pagkaunawa. Magiging ikaw ang taong palaging nais ng Diyos na maging ikaw. At sa bagong buhay na iyon, hindi mawawala ang alaala ng pag-ibig. Dala mo pa rin ang biyaya
ang damdamin ng pagmamahal at minahal. At kung naroon din ang mga mahal mo, tinubos sa pamamagitan ni Kristo, hindi kayo magiging estranghero sa isa't isa, pamilya pa rin kayo, buo sa wakas. Ganyan ang uri ng pag-asa na ibinibigay sa atin ng Diyos. Hindi isang malabong buhay pagkatapos ng kamatayan, hindi isang lugar ng kaluluwang walang pangalan, kundi isang tunay na kaharian puno ng mga taong kilala, naalala at minamahal. Kaya kung natakot ka na baka makalimutan mo ang sarili mo o makalimutan ang mga mahal mo, humugot ka ng lakas ng loob. Sa langit, ang alaala ay hindi pasanin. Isa ito sa mga dahilan kung bakit napakaganda ng lugar na yon. Ang iyong pagkatao ay hindi tinatapon, ito ay tinutubos. Hindi ka nilikha ng Diyos para makalimutan. Nilikha ka niya para sa kawalang hanggan, para mabuhay kasama niya, para maging tunay na buhay sa kanyang presensya, at para maging ganap ang taong hinubog niya mula pa noon. Bahagi 2, ang pag-asa ng muling pagkikita ay bahagi ng pangako ng Diyos. Ang pag-asa ng muling pagkikita ay hindi lang basta nakaaaliw na ideya. Isa itong katotohanang banayad na hinabi sa buong kasulatan. Maaring hindi ito palaging lantad o malakas ang tinig, pero kapag napansin mo na ito, makikita mo itong nasa lahat ng dako at napakahalaga nito. Dahil mula pa sa simula, nilikha tayo ng Diyos para sa mga ugnayan. Hindi lang sa Kanya, kundi sa isa't isa rin. At ang kamatayan ay hindi kailanman nilalayong sirain ang mga ugnayang iyon magpakailanman. Isa sa mga pinakamasiselang halimbawa ay makikita sa buhay ni David. Pagkamatay ng kanyang sanggol na anak, labis ang kanyang pighati. Nagluksa siya, nag-ayuno at ibinuhos ang kanyang dalamhati. Ngunit nang mawala na ang bata, tumayo si David, naghugas ng mukha at nagsalita ng mga salitang puno ng tahimik na pag-asa. Sabi niya, hindi na siya babalik sa akin, ngunit pupunta ako sa kanya. Hindi ito matalinghaga o simbolikong salita. Iyon ay mga salita ng isang amang nagluluksa, ngunit mahigpit na kumakapit sa isang tunay na pag-asa. Naniniwala si David na darating ang araw na muli niyang makikita ang kanyang anak. Hindi bilang isang malabong alaala o di kilalang espiritu, kundi tunay na siya ang kanyang anak. Sa iisang pangungusap na iyon, makikita natin kung paano tumingin ang mga may pananampalataya sa kamatayan. Hindi bilang katapusan, kundi bilang daan patungo sa muling pagkikita. Makikita rin natin ang parehong uri ng pag-asa sa mga salita ni Apostol Pablo sa unang Tesalonica 4. Sumulat siya sa mga mananampalatayang nagdadalamhati dahil sa pagkawala ng mahal sa buhay. Hindi niya sinabi sa kanila na balewalain ang sakit o mag-move on agad. Sa halip, sinabi niya, hindi tayo nalulungkot gaya ng mga taong walang pag-asa. Bakit? Pinaliwanag ni Pablo na pagbalik ni Jesus, isasama ng Diyos ang mga namatay na may pananampalataya. At idinagdag pa niya ang isang pambihirang pangako. Tayong mga buhay pa sa araw na iyon ay aagawing kasama nila sa ulap upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. At sa gayon, makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Narinig mo ba yon? Kasama nila. Binabago ng mga salitang iyan ang lahat. Ipinapaalala sa atin na ang langit ay hindi isang malungkot o nag-iisang karanasan. Isa itong pagtitipon, isang muling pagkikita. Hindi lang basta nagbibigay si Pablo ng mga salitang pampalubag loob sa mga nagluluksa. Itinuturo niya sa kanila ang pundasyon mismo ng pag-asang Kristiyano, hindi lang ang kagalakan ng pagkikita kay Jesus, kundi ang kagalakan ng muling pagkikita sa mga mahal sa buhay na nagtitiwala rin sa Kanya. Ngayon may ilan pa ring nag-aalinlangan. Nagtatanong sila, paano kung hindi ko na sila makilala? Paano kung nagbago na sila? Kaibigan, kung kayang panatilihin ng Diyos kung sino tayo at kayang-kaya niya, kaya rin niyang panatilihin ang mga ugnayang tunay na mahalaga. Maaring hindi mo makilala ang mahal mo ayon sa itsura nila noong matanda na o may sakit. Mawawala na ang lahat ng iyon. Pero kikilalanin sila ng iyong puso. Mararamdaman ng kaluluwa mo ang koneksyon.
Ang pagmamahal na ibinahagi ninyo kay Kristo ay hindi kailanman pansamantala. Ito ay nilalayong tumagal. Nagsalita si Jesus tungkol sa isang maluwalhating handaan sa langit, isang piging kung saan ang mga tao mula sa iba't ibang dako at panahon ay magsasama-sama kasama sina Abraham, Isaac at Jacob. Maisip mo ba ang tagpong iyon? Mai-imagine mo ba ang saya ng muling pagkikita sa mga taong inakala mong hindi mo na muling makikita? Isipin mo ang mga kwentuhan, ang halakhakan sa paligid, hindi dahil sa pagkakapit sa nakaraan, kundi dahil puno ang mga puso nila. Hindi ito basta magandang kaisipan, totoo ito, kahit ang magnanakaw na nakapako sa tabi ni Jesus ay nakatanggap ng pangakong iyon. Sa huling sandali ng kanyang buhay, nang wala na siyang maiaalay, sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag pumasok ka sa iyong kaharian. At paano tumugon si Jesus? Ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Hindi niya sinabi, mag-isa ka roon o maliligaw ka sa kabilang buhay. Sinabi niya, kasama kita. Iyan ang wika ng pagsasama. Gayunman, mahalagang malinaw ito. Ang muling pagkikita sa langit ay hindi automatikong ibinibigay sa lahat. Hindi ito nangyayari lang dahil minahal natin sila ng labis dito sa lupa. Ang muling pagkikita ay nakaangkla kay Kristo. Ang mga taong nais nating makitang muli ay dapat din ay kay Kristo. Isa itong katotohanang kailangang tanggapin ng buong katapatan. Ngunit ito rin ay katotohanang may dalang matinding pag-asa. Dahil nais ng Diyos na ang lahat ay maligtas. At kung ang mahal mo sa buhay ay nagtiwala kay Kristo, kahit mahina ang kanilang pananampalataya, kahit sila ay nag-alinlangan, ang pag-asang makita mo silang muli ay totoo. At paano naman iyong mga pumanaw bago ka pa ipinanganak, mga lolo't lola, mga ninuno, mga henerasyong nanalangin para sa kanilang mga pamilya nang hindi man lang nila nakita ang kanilang mga magiging apo? Maaaring hindi mo sila nakilala dito sa lupa, pero posible na kilala ka na nila roon sa langit. Dahil sa kawalang hanggan, wala nang limitasyon ang panahon sa ating mga ugnayan. Sa pamilya ng Diyos, ang nakaraan at kasalukuyan ay iisa. Bahagi ka ng isang bagay na higit pa sa iyong sarili, isang katawan, isang bayan, isang espiritual na pamilya na sumasaklaw sa maraming henerasyon. Hindi lang basta mga individual ang kinokolekta ng Diyos sa langit. Tinitipon niya ang kanyang bayan, isang nobya para sa kanyang anak, isang iglesia na walang hanggan, walang pagkakahiwalay, isang pamilya kung saan walang nakakalimutan at kahit yaong mga hindi natin nakilala ay kabilang pa rin sa atin. Kaya nga ang mga Kristiyanong libing ay madalas punong-puno ng luha at awitin. Nalulungkot tayo dahil sa pansamantalang pagkawalay, pero kumakapit tayo sa pangakong darating ang araw na magsasama-sama tayong muli. At ang pangakong iyon ay higit pa sa aliw, isa itong katiyakan ng muling pagkikita. Kaya kung minsan kang tumayo sa tabi ng isang libingan at tahimik na nagtanong, makikita pa kaya kita? Tandaan mo ito, binibigyan ka ng Biblia ng pahintulot na umasa. Hindi ng walang basehang pag-asa, kundi ng pag-asang matibay, isang pag-asang parang angkla ng iyong kaluluwa. Ang parehong Diyos na bumuhay muli kay Jesus mula sa mga patay ay siya ring nagtitiyak na ang kwento mo kasama ang mga taong mahal mo ay hindi matatapos sa libingan. Alam niya ang bawat yakap, bawat panalangin bumulong sa katahimikan, bawat awit na sabay ninyong inawit sa simbahan. At kapag dumating ang araw na gagawin niyang bago ang lahat ng bagay, hindi lang siya magbibigay ng ginhawa sa malabong paraan. Tutugunin niya mismo ang matagal mo nang hinahangad, ang makasama muli ang mga minahal mo sa Kanya. Hindi sila nawala ng tuluyan, naghihintay lang sila, at ganun ka rin. At kapag dumating na ang sandaling iyon, hindi ito mararamdaman na parang unang pagkikita, parang pag-uwi ito sa tahanan. Bahagi 3. Ang pag-ibig ay hindi mawawala, ito'y magiging ganap. Sa langit,
Hindi mo na kailangang kumapit ng mahigpit sa isang tao upang maramdaman ang pagkakabilang o pagkakakilanlan. Sa presensya ng Diyos at kasama ng mga iniligtas, mararanasan mo ang ganap na pag-aari, buo at walang hanggan. Ang mga ugnayang humubog sa iyo dito sa lupa ay hindi buburahin. Magiging bahagi ito ng isang mas malalim na pag-ibig, isang pag-ibig na hindi kailanman matatapos. Isipin mo ito. Dito sa lupa, ang pagmamahal na nararanasan natin ay parang liwanag ng isang kandila. Totoo ito. Nagbibigay ng init at ginhawa. Pero ito rin ay marupok, madaling pawiin ng hangin. Sa langit para bang sumikat na ang araw, hindi nawawala ang pag-ibig, ito'y lumalawak. Nariyan pa rin ito, ngunit ngayon ay nalulubog sa mas maliwanag, mas matatag na liwanag. Ang init na dati nating kilala ay naroon pa rin, ngunit hindi na marupok. Ito na'y bahagi ng isang bagay na walang hanggan at walang kapantay. Ang mga ugnayang nabuo natin dito sa asawa, kapatid, anak o kaibigan, hindi mawawala. Sa halip, ito'y muling babaguhin, pagagalingin at pupunuin ng presensya ng Diyos mismo. Wala nang selos o takot na maiwan, wala nang layo ng damdamin, hindi pagkakaunawaan o sakit ng pagiging hindi napapansin. Hindi mo na naisin ang nakaraan, malulunod ka sa ganda ng kung ano ang naroon. Kahit ang pinakamagagandang ugnayan dito sa lupa ay may mga sugat, mga sandaling masakit, mga puwang na hindi naayos, mga damdaming hindi na ipahayag. Pero sa langit mawawala ang lahat ng pagkukulang. Doon, kaya mong magmahal ng walang hadlang at makakatanggap ka rin ng ganap at perpektong pag-ibig. Hindi ito darating sa pagpilit o sa paghahanap ng matinding emosyon. Ito ay magmumula sa pusong ganap ng binago ni Kristo. At marahil ito ang pinakamadaling makalimutan, na ang langit ay hindi lang tungkol sa muling pagkikita ng mga tao. Ito rin ay tungkol sa muling pagbubuo ng sarili. Hindi mo dadalhin ang mga insecurities mo, hindi mo mararamdaman ang pangangailangang ikumpara ang sarili sa iba. Wala nang takot na hindi ka kabilang, ganap kang magiging malaya. Makikita natin ang sulyap ng ganitong uri ng pagmamahal sa paraan ng pakikitungo ni Jesus matapos siyang muling mabuhay. Hindi siya naging malayo o malamig. Malambing niyang binanggit ang pangalan ni Maria. Kumain siya kasama ng mga alagad. Inanyayahan niya si Thomas na hawakan ang kanyang mga sugat. Personal ang mga sandaling iyon, punong-puno ng pagmamahal. Pero may kakaiba na rin, maluwalhati na si Jesus. Hindi na winasak ng kamatayan ng kanyang katawan at ang kanyang presensya ay nagpapalapit sa pagsamba, hindi lamang pakikipagkaibigan. Ganyan ang magiging pakiramdam ng pag-ibig sa langit. Mananatiling personal, mananatiling makabuluhan. Ngunit ito'y magiging banal. Mag-aangat ito ng kagalakan, hindi kompetisyon. At dahil ang pag-ibig ay nagmumula sa Diyos mismo, habang lalapit tayo sa Kanya, mas lalalim ang ugnayan natin sa isa't isa. Maaaring mahirap itong maisip, lalo na kung may minahal kang labis at nawala sa'yo. Pero kaibigan, hindi sa pagkawala nagtatapos ang iyong kwento. Ang pag-ibig na ibinahagi ninyo kay Kristo ay hindi itinapon. Ito'y hinuhubog upang maging bahagi ng isang mas malaki, mas mayaman at mas makapangyarihan kaysa sa anumang pagmamahal na naranasan mo sa lupa. At hindi lang ito para sa mga nagkaroon ng dakilang pag-ibig dito. Ito rin ay tahimik na pangako para sa mga pakiramdam ay hindi nabigyan ng pagkakataon, para sa balong hindi na muling nag-asawa, para sa single na matagal nagdasal para sa katuwang pero hindi ito natagpuan, para sa mga nakaranas ng pagtanggi, pag-iwan o pagkawasak ng puso. Walang bakanteng upuan sa langit, walang kulang, walang kwento na hindi buo. Ang pinakamalalim na uri ng pag-ibig ay hindi naiwan sa likod, nasa unahan pa ito. Kaya kahit hindi na magkakaroon ng kasal sa paraang alam natin dito, mananatili ang pag-ibig. Ngunit mas dakila na ito kaysa sa ating naranasan, mas dalisay, mas matatag,
at lubusang nakasentro sa isa na siya mismong pinagmumulan ng pag-ibig, sa langit hindi lang basta makikita mong muli ang mga minahal mo. Doon mo rin mararanasan ang uri ng pagmamahal na palagi mong inasam, ngunit hindi mo kailanman lubos na natamo sa mundong ito. At kapag ang ganitong pag-ibig ang pumuno sa iyong kaluluwa, hindi mo na muling iiyak ang mga naiwan mo. Masasapawan ka ng kagandahan ng kung anong matagal nang naghihintay sa iyo. Ngunit may isa pang tahimik na takot na dala ng maraming tao tungkol sa langit. Isang takot na bihirang masabi ng malakas. Ganito ang tunog nito: paano kung makita ko roon ang taong nagpapaalala sa akin ng sakit? Isa itong totoong pangamba. Paano kung makaharap mo ang taong lubhang nasaktan mo o ang taong labis kang sinaktan? Paano kung may makaharap kang hindi mo kailanman napatawad o isang taong hindi man lang humingi ng tawad? At paano kung ang presensya nila ay muling magbukas ng lahat ng sugat na matagal mo nang sinubukang isara? Lalo itong mabigat para sa mga dumaan sa tunay na sugat ng damdamin, pagkakanulo, matitinding hiwalayan, pamilyang wasak o maging mga pagkakahati sa loob mismo ng simbahan. Ang ideya na makasama sa langit ang taong sumira sa iyo ay hindi tunog paraiso, para itong sugatang hindi pa natapos. Pero ito ang pangakong ibinibigay ng kasulatan. Hindi binabaliwala ng langit ang iyong sakit. Pinagagaling nito ito. Ang parehong Diyos na nagligtas sa iyong kaluluwa ay siya ring tumutubos ng iyong kwento. Sa pahayag 21, binigyan tayo ng sulyap sa hinaharap. Sinasabi roon na sa bagong paglikha, mismong ang Diyos ang pupunas ng bawat luha sa ating mga mata. Mawawala na ang kamatayan, ang dalamhati, ang pag-iyak at ang sakit, lahat ay mawawala. Kasama na roon ang sakit na dulot ng ibang tao. Kasama na roon ang mga luha dahil sa mga ugnayang naputol. Ang lungkot sa mga bagay na hindi naitama, ang pagluluksa sa mga bagay na sanay nangyari pero hindi nangyari. Sa langit, hindi mo nadadalhin ang parehong bigat na dala mo ngayon. Ang mga pasaning bumigat sa puso mo, ang sugat na kumirot sa katahimikan, ang pagsisising tinago mo, wala ni isa ang sasama sa kawalang hanggan. Kapag pumasok ka sa langit, hindi mo nadala ang kapaitan sa puso, hindi na masakit ang mga pilat at wala nang pader na pumapaligid sa iyo. At ang mga taong makikita mo roon, kung sila ay kay Kristo, hindi na sila tulad ng dati. Ganap na silang pinagaling, binago, tulad mo. Isipin mo si Apostol Pablo, bago siya makatagpo si Jesus, inusig niya ang iglesia. Pinahintulutan niya ang mga pag-aresto. Pati ang pagpapapatay kay Esteban, sinuportahan niya. Isipin mong gaano kahirap para sa mga unang Kristiyano na tanggapin siya bilang tagapangaral ng Ebanghelyo. Natakot sila. Hindi sila naniwala agad na tunay siyang nagbago. Pero sa paglipas ng panahon, naging malinaw ang kapangyarihan ng biyaya ng Diyos sa buhay ni Pablo. Ngayon isipin mo ang kawalang hanggan na katayo si Pablo katabi ni Esteban at ng mga taong minsan niyang sinaktan. Pero wala nang kapaitan, wala nang hiya, wala nang tensyon. Bakit? Dahil ang langit ay hindi itinayo sa alaala ng tao. Ito ay itinayo sa awa ng Diyos. Tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay ng ganap na kagalingan na gaya nito. Oo, ang langit ay muling pagkikita, pero hindi ito muling pagbubukas ng lumang sugat. Ito'y muling pagkikita na nagpapakita kung gaano kalalim ang tunay na pagpapanumbalik ng Diyos. Kung may makasalubong ka sa langit na minsan mong nasaktan, makikita ka nila ayon sa paningin ni Kristo, hindi ayon sa iyong mga pagkakamali. At kung naroon ang taong nakasakit sa iyo, makikita mo rin sila bilang bagong nilalang kay Kristo, hindi bilang tao ng kanilang pagkabigo. At paano naman iyong mga wala roon? Iyong tumangging tumanggap ng Ebanghelyo, iyong piniling malayo sa Diyos? Kahit noon, pupunasan ng Diyos ang iyong luha, hindi sa paglimot kung paano magmahal, kundi sa pagbibigay sa iyo ng kapayapaang ganap, isang kapayapaang hindi na binibigyan ng puwang ang lungkot.
Maaring mahirap itong lubos na maunawaan ngayon, pero puno ito ng pag-asa. Dahil ang langit ay hindi lang kawalan ng sakit, ito ay presensya ng ganap na kapayapaan. Hindi nito binubura ang nakaraan, binabago nito ito. May isa pang bagay na dapat pag-isipan, iniisip ng ilan na sa langit, doon na nila masasabi ang lahat ng hindi nila nasabi. Pero kaibigan, sa presensya ng Diyos, maaring ang uri ng kagalingang magaganap ay hindi na mangangailangan ng mga salitang iyon. Ang mga bagay na hindi mo naayos sa buhay na ito, kayang ayusin ng Diyos sa kawalang hanggan, hindi sa pamamagitan ng pagbabalik sa bawat detalye, kundi sa pagbibigay sa iyo ng panibagong puso. At pagbibigay rin ng panibagong puso sa taong iyon, wala nang matitira ni katiting na kapaitan, wala nang panghihinayang, wala nang takot kung paano ka tinitingnan ng iba. Lahat ng iyon ay mawawala. Hindi mo na kailangang magtago, hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo. Ang mananatili lamang ay ang kagalakan ng pagiging ganap na kilala, ganap na pinatawad, at ang kapayapaang makitang ang parehong kalayaan ay nasa iba rin. Madalas, hindi natin napapansin kung gaano kalaki ang epekto ng kasalanan sa ating mga relasyon, kahit sa magagandang ugnayan. Pagmamataas, kawalan ng tiwala, takot, pagkontrol, lahat ng iyan ay nakakalusot. Pero sa langit wala na ang lahat ng iyon. Hindi ka na muling mamanipula, hindi ka na muling mauunawaan ng mali, hindi ka na muling mapapabayaan, at hindi mo na rin magagawang sakta ng iba. Bawat ugnayan sa langit ay magiging dalisay at banal. Ibig sabihin, may katapatan ng walang takot, paglapit na walang presyon, pag-ibig na walang madidilim na sulok. May mga taong nag-aalala sa posibilidad na makaharap ang isang tao mula sa kanilang nakaraan, isang dating asawa, isang anak na kailangang iwan, isang magulang na nabigo sa kanila. Pero kailangan mong malaman ito, anuman ang sakit na emosyonal na dala mo ngayon tungkol sa mga relasyong iyon, hindi iyon dadalhin ng Diyos sa kawalang hanggan. Papalitan niya ito ng isang bagay na ganap na bago. Sa Isayas 65, nangako ang Diyos ng isang hinaharap kung saan ang mga dating bagay ay hindi na maaalala ni papasok sa isipan. Hindi ibig sabihin na makakalimutan mo ang lahat. Ibig sabihin, mawawala na ang sakit, ang kirot, ang bigat ng damdamin. Hindi mo lalakaran ang langit na may multo ng alaala. Alaala ng mga taong sinaktan ka o sinaktan mo. Lalakaran mo ang langit na lumulubog sa biyaya. Namamangha sa kung gaano kalayo ang inabot ng awa ng Diyos para sa iyo at sa mga taong minahal mo. At makakapagmahal ka ng walang takot, walang pag-aalinlangan dahil ang pagmamahal na iyon ay magmumula sa perpektong pag-ibig ng Diyos. Ang langit ay hindi lugar kung saan binabalikan natin ang ating pinakamasasamang kabanata. Ito ang lugar kung saan sa wakas maiintindihan natin ang buong kwento, kung saan ang lahat ay isinaayos ng ganap. Kaya kung minsan kang natakot na baka ang kawalang hanggan ay ibalik sa iyo ang taong pinilit mong kalimutan, humugot ka ng pag-asa. Ang inihanda ng Diyos ay hindi masakit na pagkikita, kundi tinubos na pagkikita. Bawat taong makakasalamuha mo roon ay isa ng bagong nilalang ng Diyos, kasama ka. At sa lugar na iyon, buo na ang pamilya ng Diyos. Naranasan mo na bang pumasok sa isang simbahan na malayo sa iyong tahanan, siguro sa ibang bansa pa, at bigla mong naramdaman ang di inaasahang pag-aari? Maaaring hindi mo maintindihan ang wika. Maaaring bago sa iyo ang mga awit, pero sa isang banda naramdaman mong konektado ka pa rin. Hindi iyon aksidente. Iyon ang Espiritu ng Diyos. Iyon ang pagkakahalintulad ng kanyang pamilya. At kung mararamdaman natin ang ganitong uri ng pagkakaisa dito sa sirang mundong ito, sa mga simbahang may kahinaan at pusong aligaga, isipin mo na lang kung ano ang mararanasan natin kapag ang buong pamilya ng Diyos ay sama-samang nagtipon sa langit, buong buo, ganap na iisa. Isa sa pinakamagandang katotohanang hatid ng Biblia tungkol sa langit ay ito:
Hindi lang ito tungkol sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Ito ay tungkol sa pagkakabuklod nating lahat. Ang langit ay hindi binubuo ng magkakahiwalay na silid. Isa itong kaharian, isang lungsod, isang tahanan kung saan ang bayan ng Diyos mula sa lahat ng panahon at lugar ay magsasama-sama. Wala nang pagkakahiwalay, wala nang takot. Sa pahayag Kabanata 7, ibinahagi ni Apostol Juan ang isang pangitain na nakakabighani. Nakita niya ang isang napakalaking pulutong, hindi mabilang, mga tao mula sa bawat bansa, bawat tribo, bawat wika na sama-samang nakatayo sa harap ng trono ng Diyos at ng Kordero. Nakaputing damit, iisa ang pagsamba, iisa sa puso. Hindi iyon basta dagat ng mga estranghero, isa iyong pamilya at bahagi ka ng pamilyang iyon. Madali itong makalimutan sa araw-araw. Minsan, parang personal lang ang pananampalataya, pribado pa nga. Iniisip natin ang lakad natin kay Jesus, ang ating sariling simbahan, ang ating personal na panawagan. Pero sa pagpasok natin sa kawalang hanggan, makikita natin ang mas malawak na larawan. Hindi ito kailanman tungkol lang sa ako at ang Diyos. Lagi itong tungkol sa tayo, ang kanyang bayan, ang kanyang nobya, ang kanyang pamilya, na buo na, kumpleto na, nasa iisang hapagkainan. Ibig sabihin, hindi lang mga taong kilala mo at minahal sa buhay na ito ang muling makakasama mo sa langit. Makakasama mo rin ang mga taong hindi mo kailanman nakilala, pero naging bahagi ng paglago ng iyong pananampalataya. Mga taong nanalangin bago ka pa isinilang. Mga banal na umawit ng mga himno na naging pundasyon ng iyong pagsamba. Mga mananampalatayang isinuko ang lahat para sa parehong ebanghelyo na pinanghahawakan mo at ngayon nagdiriwang sa tabi mo. Isipin mong makilala ang isang taong namuhay noong maraming siglo ang nakalipas, isang taong ang pananampalataya ay nakatulong upang mapanatili ang mga kasulatan na araw-araw mong binabasa ngayon. Isipin mong makatabi ang isang misyonerong noong 1800 ay iniwan ang lahat upang ipahayag ang ebanghelyo sa isang malayong lupain. At ang bansang iyon ang kalaunay nagpalaki sa mga ngaral na nag-akay sa iyong mga lolo't lola kay Kristo. Isipin mong makilala ang isang taong noon pa man ay tapat na nananalangin para sa mga mananampalataya, hindi alam kung sino sila, at matuklasan mong isa ka pala sa mga taong iyon. Hindi ka magugulat sa mga ugnayang ito dahil alam mo na ang kwento nila. Magiging natural ito dahil ang pag-ibig kay Kristo ay lumalampas sa panahon. Hindi ito nangangailangan ng pagpapakilala. Basta mararamdaman mo, madarama mo ang koneksyon. Ang parehong espiritu na nagbubuklod sa simbahan ngayon ang ganap na mag-uugnay sa atin noon. Lahat ng bagay na naghihiwalay sa atin ngayon, wika, pananaw sa politika, kultura, denominasyon, mawawala. Wala ng bandila na naghahati, wala ng kampo na lumilikha ng distansya. Tanging ang mga tinubos, nakatayo ng magkatabi, bukas ang mga puso, umaapaw ang kagalakan, nakatuon ang paningin kay Jesus, ang korderong nag-uwi sa ating lahat. At ang pagsamba, iba ito sa lahat ng nararanasan natin sa lupa. Dito kahit ang pinakaseryosong sandali ng pagpupuri ay naiistorbo. Napapagod tayo, nahihiya tayo, naliligaw ang isip natin. Pero sa langit, wala nang kayabangang kailangang bantayan, wala nang pasaning dala, wala nang kailangang itago o ipakitang mabuti. Tanging pagpupuri, dalisay, buo at masaya. At hindi ka mag-iisa sa pagsamba. Isa itong sama-samang awitin, isang magandang koro kung saan mahalaga ang bawat tinig at walang nag-aawit ng mag-isa. Ang ganitong pagkakaisa rin ang magpapagaling sa mga nawalang ugnayan, mga relasyong biglaang naputol, mga pagkakaibigang unti-unting lumayo, mga pamilyang iglesia na nabiyak. Maaaring hindi mo pa napapansin kung gaano karaming ugnayan ang naiwan sa ere dito sa lupa hanggang sa maranasan mo ang kabuuan sa langit.
Maaring yakapin ka ng isang taong matagal mo nang hindi nakausap. Maaring tumawa ka ulit kasama ang taong akala mong hindi mo na muling makikita. Maaring humarap ka sa mga anak sa pananampalataya, mga taong nabago ang buhay dahil sa patutuo mo, kahit hindi mo ito nalaman noon. Iyan ang himala ng pamilya ng Diyos. Mas malawak ito kaysa sa ating inaakala, at mas malapit ito kaysa sa iniisip natin. At hindi lang ito pangako para sa mga may masayang buhay o matatag na ugnayan. Ito rin ay pag-asa para sa mga nag-iisa. Kung ang pamilya mo dito ay wasak, kung pakiramdam mo'y hindi ka kailanman nabibilang, may lugar sa langit na inihanda mismo para sa iyo. Ikaw ay nakikita, ikaw ay kilala. Kay Kristo bahagi ka ng pamilyang walang iniiwan, walang nauupo ng mag-isa. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na sa bahay ng kanyang ama ay maraming silid at siya'y pupunta roon upang ihanda ang lugar para sa kanila. Hindi iyon basta masining na pananalita. Isa iyong tunay na pangako. Hindi ka darating sa langit bilang panauhin. Darating ka bilang pamilya. Bawat sandaling nakaramdam ka ng pag-iisa sa buhay na ito, bawat pagkakataong nanabik ka sa tunay na koneksyon, bawat luhang pumatak dahil sa kawalan ng sariling mga tao. Lahat ng iyon ay sasagutin. Hindi lang ng mga pamilyar na mukha, kundi ng walang hanggang pamilya, mga taong sa Diyos ay iyo magpakailanman. Madalas, hindi natin namamalayang kailangan pala talaga natin ang isa't isa. Natuto tayong mabuhay ng malayo sa iba. Pinoprotektahan natin ang sarili natin. Naglalagay tayo ng distansya. Pero sa kaibuturan, nilikha tayo para sa higit pa. Nilikha tayo upang mamuhay sa isang sambayanan. At sa langit, ang pangangailangang iyon ay sa wakas matutugunan, hindi panandalian, kundi magpakailanman. Kaya kung minsan mo nang kinatatakutan na baka ang langit ay maging malungkot, kakaiba o malayo sa mga taong minahal mo, hayaan mong makapagpahinga ang puso mo. Ang pamilya